Naging malaking usap-usapan sa ngayon ang patungkol sa Abukuma-class destroyer escorts na itatransfer ng bansang Japan para sa ating Philippine Navy, na kung saan sinasabing nasa 6 na vessels ang makukuha ng ating bansa at napakalaking tulong nito sa pagbabantay ng West Philippine Sea. Ngunit sa bagong balita na ating nakalap, sinasabing nasa 3 Abukuma-class na lang ang kukunin ng Pilipinas, matapos sinabing hanggang 3 lang talaga ang kayang i-offer ng Japan at hindi natin talaga alam kung saan mapupunta ang ibang mga warships. Sinasabing itatransfer ito ng Japan sa iba pa nilang kaalyado at ang importante lamang sa ngayon ay may makukuha pa rin ang Pilipinas at hindi biro ang nasa 3 warships na idadagdag sa ating armada. At kahit na nasa 3 warships lamang ang makukuha ng Philippine Navy, mayroon namang napakagandang impormasyong lumabas na kung saan sinasabing hot transfer ang gagawin sa mga Abukuma-class at malaki ang magiging pakinabang dito ng bansa. Ang ibig sabihin ng hot transfer ay walang mga major equipment pati na rin mga armas ang tatanggalin bago pa man ito mailipat sa Pilipinas, kaya kung totoo nga ito, ang matatanggap natin ng mga warships mula sa Japan ay kumpleto sa mga armas at iba pang mga equipment. Mas heavily armed pa ang mga Abukuma-class destroyer escorts kumpara sa ating mga Rizal-class frigates, at isa-isahin natin ang bawat weapon system ng mga Japanese warships na ito upang malaman kung gaano katindi ang kanilang capability. Una na dito ay ang Otto Breda 76mm 62 caliber gun na isang pangunahing naval gun ng Abukuma-class na may rate of fire ng nasa 85 rounds kada minuto at may range na umaabot sa 16 kilometers. Ginagamit ito laban sa mga maliliit na targets tulad na lang ng mga umaataking fast attack craft, at pwede rin ito bilang pang air defense dahil kaya din ito tamaan ng mga helicopters at iba pang mga aircraft. Ang Otto Breda na nakakabit sa Abukuma-class ay older variant na naklase ng naval gun na kung saan parang pabilog pa ang disenyo nito, samantalang ang latest variant naman ay makikita sa ating mga Rizal-class at Miguel Malvar frigates na kung tawagin ay Otto Melara 76mm super rapid gun na mas accurate at mas mabilis ang rate of fire nito. Ang pangalawa naman ay ang ASROC Octupo launcher na kung saan mayroong mga anti-submarine missiles, at kapag kasama nga ito sa maita-transfer ay ito ang unang beses na makakagamit ang Philippine Navy ng ganitong klase ng anti-submarine weapon system. 8 anti-submarine missiles mayroon ang mga Abukuma-class, at sa bawat missile na ito ay mayroong mga torpedo na may sinasabing range na aabot sa 16 kilometers, ngunit hindi nga lang masyadong accurate ito kumpara sa mga bagong anti-submarine na nakakabit sa mga modernong warships. Mas accurate pa rin talaga ang mga Blue Shark torpedoes na ginagamit ng ating Rizal-class at Miguel Malvar frigates na kung saan may range naman na umaabot sa 22 kilometers, kaya mas protektado ang bago nating warships laban sa mga underwater vessels. At ang isa pang pangmalakasang weapon system din ng Abukuma-class ay ang daladala nitong Phalanx 20mm close-in weapon system na kung saan nagsisilbing last line of defense ng naturang warship laban sa papalapit na threats tulad ng missiles at mga aircraft, at pwede din ito gamitin laban sa papalapit na mga fast attack craft. Mayroong sariling radar ang weapon system na ito na nasa itaas na bahagi na kulay puti, at may rate of fire ito na aabot sa 4,500 rounds kada minuto at may range na nasa 2 kilometers, kaya malabong makalusot ang mga target dito. Katulad dito sa ating Aselsan Gokdenez 35mm close-in weapon system na kung saan nakakabit ngayon sa ating mga Miguel Malvar class frigates, at mas malayo ang range ng mga Gokdenez na nasa 4 kilometers at rate of fire lamang na nasa 1,100 rounds per minute. Ngunit gumagamit ito ng tinatawag na airburst munitions. Kapag medyo malayo pa, ay agaran ng mai-intercept ng Gokdenez ang target, ngunit kapag masyado nang malapit ang mga missiles, ay mas epektibo ang mga phalanx dahil sa napakabilis na rate of fire nito
at mas mabilis din ang reaction time ng naturang defense system. Pagdating naman sa mga anti-ship missiles, armado ang mga Abukuma class ng nasa 8 na Harpoon missiles na kung saan may range na umaabot sa 140 kilometers. At isa na talaga itong battle-tested na klase ng missile dahil ilang warships na rin ang napalubog nito sa gyera. Marami pang ibang weapon system ang Abukuma class para sa mga nasabi ko na, at makikita talagang fully armed ang mga warship na ito. At kung totoo nga ang napabalitang hot transfer ang gagawin ng Japan dito, ay napakaganda dahil kasama ang mga weapon system at malaking upgrade ito sa ating Philippine Navy. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng kumpirmasyon kung ano talaga ang pinal na desisyon ng Japan dito at umaasa tayong dadating ang mga warship sa lalong madaling panahon.